Sige po, magpapasimulaan po tayo. Ayan na mga kwan. Sinya. Sa ate Sinya. Hello. Sige po, tayo po ay magpapasimula na. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po ang bawat isa sa atin sa ating pananambahan sa umagang ito. Nawa ay maganda ang gising ng bawat isa, puno ng pagpapala mula sa Panginoon. Sa umagang ito tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos na makikita natin sa awit 86 verses 11 hanggang sumusunod. Sabi dito, "Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever." 13, "For great is your love towards me. You have delivered me from the depths of the grave." So, pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabi dito, "Turuan mo ako, Panginoon, ng iyong daan." No? So ituturo sa atin ng Panginoon ang daan niya na dapat nating lakaran upang hindi tayo magkaroon ng pusong divided. No? Para maging buo yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi yung undivided heart. Tayo pong lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ibinangon mo kaming taglay ang panibagong buhay at kalakasan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pag-iingat mo, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na natanggap namin sa araw-araw ng aming buhay. O Diyos, sa umagang ito patuloy namin itinataas ang aming mga tinig na ipinapailan lang namin, Panginoon, ng aming pagpupuri sa iyo. Lord, sa umagang ito, nawa ay masiyasat mo po ang bawat puso ng mga anak mo sa umagang ito na taglay ang pagnanais, Panginoon, na mapaglingkuran ka sa pamamagitan ng aming mga awitin, ng aming mga pagpupuri sa iyo sa umagang ito. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, lalo na ngayon na sineselebrate namin ang araw ng mga ama. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong puspusin ng iyong dakilang pag-ibig ang bawat isang ama na nandito sa umagang ito. Dinadalangin din namin, Panginoon, patuloy ang anak mo na itatayo sa aming harapan sa umagang ito upang magdala ng iyong salita. Nawa, Panginoon, puspusin mo po siya ng karunungan, ng kaalaman na nagmumula sa iyo at mai-share niya ng may kalakasan, Panginoon, ng may kapangyarihan ang mga salita mo sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din namin ang iba pa na wala pa sa oras na ito. Nawa, o Panginoon, dalhin mo po ang kanilang mga paa dito at nawa, o Panginoon, patuloy nilang kasabikan ang sama-sama naming pagtitipon, Panginoon, upang ikaw ay luwalhatiin namin, purihin at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pasensya na po kayo at wala pa yung ating mga operator. Pipili na lang tayo ng mga awitin na pwede nating awitin sa umagang ito. Baka mayroon alam sa inyo yung USB, marunong maggamit ng USB. Si Ate Arlene marunong ba sa USB? Hindi lang kami marunong magbukas. Sinong marunong? Okay, so iba na lang ang ating aawitin. Nandito sa USB ang kakantahin at pati ang sermon. Okay, so okay.
Ano? Ikaw, marunong ka? Hindi po. Oh, sige, magpapaawit na. Nakasaksak na. June 16 ang hahanapin. Hindi ko alam kung saan pinipindot yan. Pinipindot. June 16. Hindi po ba ito touchscreen? Hindi ko alam din po kung saan ko hahanapin yung ano nito eh. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I've seen in me will be stripped away by the power of your Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I rise up like eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you need. Lord, renew my mind. as you will my heart in my life in living every day by the power of your love. June 16. Sakit na po. Isip pa lang yan eh. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Be close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Oh, ayan, kinondisyon lang kayo. Ngayon, masasaya na ang susunod natin. Warm up muna yun, ha? CSB nito.
June 16.
Praise the Lord, no? Wala talagang makakapigil sa ating pagpupuri sa Panginoon. Kahit yun ang ating naririnig, at least kumakanta tayo, wala naman tayong boses, no? Pero alam ng Panginoon yung laman ng ating puso. Nakikita niyo ba yung My Redeemer Live? Ilang ulit na pinaulit-ulit na My Redeemer Lives, My Redeemer Lives. Ano ba ang impact noon sa atin? Ibig sabihin na ang ating tagapagligtas ay buhay. Walang amin? No? Buhay ang Diyos hanggang ngayon. No? Bagamat siya ay nabayubay sa krus, pero forever siyang buhay. No? Kaya dapat tayo nagagalak sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Hindi yung nakabayubay sa krus forever. No? Ay hindi pa siya na-redeem. Kaya sabi doon, my Redeemer lives. Yung ikalawa natin kinanta, the potter's hands, no? So ang Diyos ang naglililok sa atin. Sabi nga niya, kailangan nating lumapit sa Kanya, huwag tayong humiwalay. No? Ayun ang panalangin ng ating awitin, na patuloy tayong lumapit sa Panginoon, lumakad tayo ayon sa Kanyang layunin para sa atin. At yung panghuli nating awitin, tinataas natin ang ating boses at sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. I love you, Lord, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso, kaya alam natin na mahal natin ng Diyos. I love you, Lord. At sa umagang ito, mga kapatid, pagkatapos natin magkaroon ng pag-aawitan, nawa ay naluwalhati ang Panginoon sa ating mga pag-aawitan. Salamat sa bawat isa sa atin. At ngayon naman, ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan, sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa ating ngayong umaga ng isang masigasig, butihin, at napakabait na kapatid, si Ate Lenny Calderon. Siya po ay magpapatuloy na. Napagod. Sa oras po ito, tama ba ito? Okay na, okay na. Sa oras po ito, ay Ilapit mo lilo. i-honor po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay magsitayo at akin pong babasahin ang isang maikling mensahe niya. Dito po sa Genesis 32, 26 to 29, nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob, 28. Sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, na dahil sa nakipaglulu ka sa Diyos at sa mga tao. At ikaw ay nagtagumpay. 29. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Ang aking pong title ng mensaheng ito, ang dahilan ng pagpapala kay Jacob. Sige po, tayo po ay mananalangin. Panginoon, inaanyayahan ka po namin ang iyong banal na espiritu. Ipaunawa mo po ang kalooban mo. Ituro mo po sa amin ang panuntunan mo po at tulungan po kaming maipamuhay ito. Dalangin po namin, ikaw ang pumagitna sa bawat isa sa amin. Maghari ka po sa puso namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hari na po tayo mga. Ang kwento po sa linggong ito ay tungkol sa dalawang karakter sa Biblia, si Jacob at si Esau. Alamin po natin ang istorya ng magkambal. Kung sinasabi sa Biblia na mahal ng Diyos
si Jacob at si Esau ay hindi. Ibig sabihin, hindi mahal ng Diyos si Esau. Malalaman po natin mamaya kung papaano ipinakita ni God na hindi niya mahal si Esau. At kung papaano pinaranas ng Diyos yung love niya kay Jacob. Basahin po natin sa Genesis 25:22. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng tiyan. Ito po ang araw kung saan nasa sinapupunan ni Rebecca, sina Jacob at Esau. Sa simula pa lang, mayroon ng nabubuong kompetisyon sa magkapatid. Hanggang dumating ang araw na kinuha ni Jacob ang bright tribe ni Esau. Sa simula pa lang, gusto nang mauna ni Jacob na lumabas. Gaano po ba kahalaga sa mga Hudyo ang birthright? Kapag ikaw po ay panganay, mayroon pong tinatawag na birthright. Ibig sabihin, siya po ay tatanggap. Kapag ikaw po ay panganay, mayroon tinatawag na birthright. Ibig sabihin, siya po ang tatanggap ng basbas ng kanilang ama. Kaya gano'n na lang po kahalaga ito para sa panganay na anak na lalaki. Ang panganay ang tatayong pinuno o leader. Siya ang nauna. Sa kwento pong ito, makikita po natin na hindi binigyan ng halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Kilalanin po natin ang magkaibang katangian ng magkapatid. Number 1, katangian. Genesis 25 to 27. Nang lumaki na ang dalawang sanggol, naging maligsing mga ngaso si Esau at palagi siyang nasa bukid. Habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng tolda. Si Esau po, isang dalubhasa na mga ngaso o hunter. Lagi siyang nasa wild o nasa labas. Para mangaso, mahilig siya sa adventure na siyang kabaligtaran naman ng kanyang kapatid. Si Jacob po, tahimik na tao o quiet man, peaceful man. Simpleng tao, palaging nasa tolda o tent. Isa siyang pastor. Hindi tinitignan ng Diyos ang nagawa mo, kundi yung puso mo. Dahil minsan sa mga bagay na pinagkakaabalahan mo, hindi na natin nalalaman kung ano talaga ang tunay na mahalaga. Number 2, priority sa buhay. Genesis 25:29 to 34. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau, galing sa pangangaso. Gutom na gutom. 30. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw. Dahil sa gutom na ako. Kaya tinatawag din si Esau na Edom. Yung mga tao pala na nasa galaan, palaging nasa labas, expected mo na pag-uwi niyan, gutom na gutom, gustong magpahinga. Tama po ba? Madalas kapag pagod, tapos gutom na, nakakalimutan mo na yung priorities mo sa buhay. Mas inuunan niya yung kalang na sikmura. Buong maghapon, nasa labas si Esau. Ang gusto na lang niyang gawin sa oras na iyon ay kumain. Minsan, kapag pagod tayo, ayaw mo nang kausapin ka. Ayaw mo nang makipagtalo. Ang sagot, oo na. Bahala ka na. Ang mahalagay mabigay yung gusto mo. Mangyari, ora mismo.
Kaya nung tinanong ni Jacob si Esau, masdan po natin ang sagot niya sa Genesis 27:31. Pero sumagot si Jacob, ibibigyan kita kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. 32. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatang iyan kung mamamatay din lang ako sa gutom? Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Ano po ang napapansin natin kay Jacob? Simple lang. Kapag well-rested ka o nakapagpahinga, talagang hindi ko po sinasabi na wala siyang ginagawa. Kundi, as a shepherd, kapag natapos na yung duties niya, pahinga na rin siya. Kaya may time na kapag-isip, nagana po ng ayos yung utak, na laging nakatune in, may right focus. Kapag may oportunidad na sinusunggaban niya agad para makuha yun, para sa kanya ay mahalaga. 34 po. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niya kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Genesis 25:32. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatang iyan kung mamamatay din lang ako sa gutom? Isang pagkain ipinapalit niya sa panghabang buhay na pagpapala dahil lang gutom siya. Ang masakit pa, kahit pagsisihan mo ito, huli na. Ano ba ang dapat mas matimbang para sa iyo? Yung magtitiis ka ng saglit na panahon, pero may magandang bukas na nakaabang sa iyo. O, yung matugunan muna ang iyong kagustuhan mo kahit hindi ka sigurado sa magiging resulta nito. Ano ba ang iyong tinitignan? Pansamantalang kasiyahan o pang walang hanggang kaligayahan? Makikita natin, minsan, hindi natin napapansin ang mas mahalaga. Sino po ba rito ang mahilig sa movie o marathon? Sana po ito'y mapakinig ng mga kabataan. Para mapanood mo lang yung Korean novela na pinunood mo, kahit mapuyat ka, okay lang. Yung tipong umaga ka na nagsimulang manood ng TV. Tapos makabuti ka pa rin ng pinakamagahan ulit. Kahit puyat, okay lang, matapos mo lang yung series na pinanood mo. Ano ba ang maaaring naapektuhan kapag inuna mo ang panonood ng TV kesa ang pagbabasa? Sa mga estudyante, kapag nagbasa ka ng pinag-aralan mo, may maisasagot ka sa exam. Pero kung inuna mo yung panonood, antok ka sa klase, hindi mo alam ang isasagot sa test. Kaya zero, hindi man lang umabot sa pasang-awa. Yung iba dyan, puyat kagabi, malamang, mamaya, titikit-tikit na yan. Nakikalabit nga yung katabi mo, sabihin mo. Ano ang pinanood mo kagabi? Sa church, ang service umaga, 2 oras lang. Makikinig, magagawa mo pang matulog. Pero kapag may gala o manonood ng paborito mong palabas, kahit abutin ka pa ng kinabukasan, nakadilat ka pa rin, magkakape ka para matapos mo. Kaya mag-ingat po tayo dyan sa mga pinakaaliwan natin mo na maitupad mo yung peace at yung joy na meron ka.
Huwag mo ipagpalit ang totoong gusto mo sa gusto lang ngayon. Huwag kang parang si Esau. Pinagpalit ni Esau yung lifetime blessing niya, temporary pleasure, sa isang sopas. Ang mali kay Jacob, kumilos siya ayon sa sariling pamamaraan at sa pamamaraan ng kanyang ina. May pangako ang Diyos, kaya sa halip kumonsulta sa Panginoon. Kumonsulta sa Panginoon. Nasisigaw ko kasi ako. Dumiskarte agad. Na-bless niya si Jacob ng ama niya. Kaya lang nabili naman yung pagpapala na posibleng mas maaga niya sanang tinatamasa. Sariling pamaraan at hindi sa Diyos. Kaya may consequence yung blessing sa halip makasa kanya agad ang pagpapala pa na tumagal ng 20 taon bago siya nakabalik sa lupang hinirang ng Panginoon sa kanya. Yung consequence ng kanyang panloloko, dinaranas din sa kanya ng Diyos. Yung panloloko na ginawa niya sa kamay ni Laban na kanyang tiyuhin. Umabot ng 20 taon bago naayos ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid, bago niya naunawaan yung pagkakamali niya. Oo, may pangako ang Diyos. Pero kung hindi natin i-align yung will of God, hindi according sa way ni God, maaaring makuha natin, magiging sanhi naman ito ng delay ng blessing na ibibigay ng Panginoon. Hebreo 12:17. At alam ninyo rin na pagkatapos na hiningi ni Esau ang kanyang pagpapalang na uukol sa panganay, pero tinanggihan siya sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak na gawin niya. Ano ang gagawin mo kapag hindi mo nakuha ang gusto mo? Sa Genesis 27:34. Pagkarinig nito ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan rin niyo po ako. Na-tempt si Esau sa niluluto ni Jacob, lalo na sa sitwasyon na gutom na siya. Dahil sa desire ng flesh, ipinagpalit niya ito sa spiritual blessing, lifetime blessing. Pagkatapos niyang matanggap yun, ni Isaac, pinaalis siya ng kanyang ina para manatili siyang buhay. Dahil desidido si Esau na patayin si Jacob. Walang pag-aatubili na sumunod siya, pero sa kanyang pag-alis, hindi na bago ang desire ni Jacob na makuha ang pabor ng Diyos, hindi lang ng kanyang ama. Ila po yung nagagawa niya makipagbunungan sa Panginoon. Makuha lang niya ang blessing ng Panginoon. Genesis 32:26-28. At sinabi ng tao, hindi ba mo ako hindi ko maganap? Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan, hanggat hindi ako binabasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, hindi Israel na. Dahil nakapagpapit ka sa Diyos, sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Meron po, ipoos po natin ang pangalan. Alam ni Jacob ay yung paspas ng kanyang ama ay pagpapala mula sa Diyos. Kaya doon niya ilagay yung focus niya kung paano niya makukuha yung pabor ng Diyos. Isa po ito sa magandang katangian ni Jacob. Bakit po? Masunurin sa Panginoon. Tandaan po natin
na ang bawat may kaakibat na pagpapala sa Genesis 31:3 po. Sinabi ng Panginoon, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa kamag-anak mo at makakasama mo ako. Hinahanap ng Diyos yung puso na sumusunod sa kanyang kalooban. Si Jacob po ay masunurin kahit po natatakot siya sa pinag-uutos ng Diyos. Bumalik po siya sa lugar ni Esau na kanyang kapatid na nais siyang patayin. Umuwi pa rin po at sumunod siya sa Panginoon. Number 3 po. Ano man ang pagsubok, nananalangin siya sa Panginoon. Pinagtiwalaan niya ang Diyos. Genesis 32:9. Nanalangin si Jacob doon sa ang Diyos ng aking lolo, si Abraham, ang Diyos ng aking ama na si Isaac. Kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin, bumalik ako sa mga kamag-anak ko, doon po sa lupain kung saan isinilang at pagpapalain ninyo ako. Number 4 po. May pananampalataya sa kabila ng pagsubok. Pinagtiwalaan niya pa rin ang Diyos. Genesis 32:11-12. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas ko po ako sa kapatid ko si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at pakainin kaming lahat, pati ang mga anak namin at asawa. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain ninyo ako at pararanin ninyo ang lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Number 5 po. Determinado na kuha yung basbas at pabor mula sa Diyos. Genesis 32:26-28. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinabasbasan. Sa kabila ng kanyang takot, nagawa niya pa rin sumunod. Paano pinaranas ng Diyos yung love niya kay Jacob? Maraming beses nangusap ang Diyos sa kanya sa panaginip, sa dumating pa sa point na nakikipagbulo siya sa Diyos. Nakaranas man siya ng disiplina at humarap sa napakaraming paninirap. Pero sa kabila ng pinagtiwalaan pa rin niya ang Diyos at hindi siya tumigil hanggat hindi niya makukuha ang pabor ng Diyos, hanggang sa maranasan niya ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Paano ba naipapakita yung galit ng Diyos kay Esau? Pinabayaan siya ng Diyos? Wala po ito sa Biblia. Wala po. Pinabayaan siya ng Diyos na mangusap ang Diyos kay Esau. Nagpatuloy lang si Esau sa mga bagay na pinapahalagahan niya. Hindi pinahalagahan yung calling ng Diyos dahil sa umpo na nasa harapan niya. Pinapalit ni Esau yung spiritual blessing para lang sa pansarili niya kaligayahan. Magmulay-mulayin po natin, handa ka bang ipagpalit ang mga pagpapala na makatanggap ko sa Panginoon para lang sa pansamantalang kasiyahan? Handa po ba kayo? Pagsasabuhay, ano ang practical mong gagawin upang mas mapatatag ang iyong pananampalataya at magandang relasyon sa Panginoon? Hanggang dito lang po. Tayo po saglit na nakapag-isipin na mananahan. Panginoon, salamat po sa iyong salita na ituturo mo po sa amin. Dalagin ko po na kagaya ni Jacob, bigyan mo po kami ng puso na masunurin. Tapat, may pananampalataya, nadasalin, determinasyon at nakapokus sa kalooban. Pinuputi ka po namin dahil kayo po ang dahilan
may kagalakan, kayapaan, at nakakaranas ng pagpapala. Ngunit, maghari ka po sa aming puso sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tapos na po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ate Lenny, sa isang mapanghamon na biyaya ng salita ng Diyos. Una, ang dami nating mapupulot na aralin. No? Una, sinabi ni Ate Lenny at sinabi ng Bible na si Esau bilang panganay, yun yung kanyang birthright. No? Sa mga Hudyo, sa mga Israelita, napakahalaga nung birthright. No? Siya yung second in command ng kanyang ama. No? Yun yung karapatan ng panganay. No? Siya rin ang pinakamalaking bahagi. Kung halimbawa meron silang ari-arian sa partihan, ang mas malaki yung sa panganay. No? So yun yung birthright. So ikalawa naman, ano ang mapupulot natin? Marami ang nagpapangalan sa kanilang mga anak ng Jacob. Pero ano ba ibig sabihin ng Jacob? Manluloko. No? Lamangero. Manluloko. Yun siya. Kaya siya Mandaraya. Yun ang right term. Mandaraya. Kaya marami ang nagpapangalan sa mga anak-anak ninyo, Jacob. Pero yun yung ibig sabihin noon. Mandaraya. Kaya nandaya siya, tinaya rin siya sa pagdating ng panahon. No? Ano pa ang mapupulot natin ng mga aralin sa mensahe ng buhay na dinala ni Ate Lenny, no? Na dapat ang ating pakikipagbahagi sa Panginoon, kung gusto nating mabigyan tayo ng blessing ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Manatili, no? Huwag tayong undivided heart. Sisimba ngayon, next time, hindi muna magpahinga. Sisimba next time, papahinga na naman, no? So, napakahalaga lang sama-samang pagsamba natin. No? Nai-post ko nga yun, sinare ko yun sa aking story kung ano yung kahalagahan ng sama-samang pananambahan. No? Ito ang nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay sama-samang nananambahan, nagpupuri at nananalangin. Basahin niyo po ulit yung kwento ng buhay ni Esau at saka ni Jacob. Napakaganda, marami kayong mapupulot na aralin. Bilang nanay, dahil konsentidor din yung nanay doon. No? Napaka-konsentidor. Yung tatay naman, hindi niya muna sinisino dahil bulag nga rin naman siya nung panahon na yon. No? Yung amoy, yung haplos ng kanyang braso, yun lang ang kanyang naging basihan. Pero hindi niya sinuri. Kaya kayo rin na mga tatay, dapat mapanuri din kayo sa mga anak ninyo dahil baka meron din kayong mga Jacob na anak later on. No? So sa bahaging ito, napakabuti ng Panginoon. Ayan ang ibinahagi sa atin upang maranasan natin. It's never too late na patuloy tayong manatili sa piling ng Panginoon. No? Sa bahaging ito, tayo po ay dadako na sa ating paghahandog. Tinatawagan ko po si Ate Ana para likubin ang handog at tinatawagan ko rin si Pastor para sa kanyang tanging awit. We lift our voices, we lift our lives up to you. We are one offering. Lord, use our voices. Lord, use our lives. Lord, use our lives. They are yours. We are one offering. All that we have, all that we are,
live our lives, they are yours. We are an offering. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our life. They are yours. We are an offering. We are an offering. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor, at sa handog mong awitin, we are an offering. Na? Sa buhay natin, dapat nating ialay sa Panginoon. Ang Diyos nag-aalay ng kanyang buhay, anong may iaalay natin? No? Sabi nga, we are an offering. Okay. Sa bahaging ito, sandali tayong manalangin para sa ating mga offerings. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa biyaya, Panginoon, na kami ay makabahagi ng paghahandog sa iyo. Sinusoli po namin, Panginoon, ang bahagi ng aming tinatangkilik ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, nawa ang mga kamay na naghandog ay bless mo pong patuloy. Ganon din po, Panginoon, ang mga hindi nakapaghandog, bigyan mo po ng pagkakataon na sila man ay magkaroon ng kagalakan na makapaghandog sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Magamit po ito sa mga gawain dito sa iglesia mo, sa Tabon. At Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo rin po ang mga handog na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ating pong mga pagbabalita, kagabi po ay one-man army si Pastor Dan. Ngayon lang ako nakakita. Siya na ang kumakanta, tinuturuan yung nagda-drums, tinuturuan yung nag-gitara, at tinuturuan yung nag-o-organ. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Siya po yun. No? Versatile. No? Salamat sa Panginoon na ipinadala sa atin ang isang ganyang lingkod ng Diyos. No? Natapos yata sila 9 o'clock pasado na. No? Hindi naka-attend. Kaya hindi naka-attend. Umattend yata doon sa yung mga paputok-putok na yon. Di ba sabi ko, ano ba yung mga paputok na yon? Kaya sila napuyat. May gawain din ang sanlibutan kagabi. No? So, at least, hindi naging hadlang. Kung wala man tayong operator, si Pastor Dan ever ready. No? Nagkukumahog pa yun. No? All around. Yan ang tinatawag na versatile o versatile. Bihira lang yan. Naging isa. Salamat na lamang sa Panginoon dito idinako sa ating munting iglesia. Kaya purihin natin ang Panginoon. No? So, tayo, wala naman tayong alam. Kami, lalo na kami, matatanda na kami, wala kaming alam dyan. Kaya salamat sa Panginoon na nagpapadala siya ng mga tamang tao para tayo ay magkaroon ng isang maayos na pananambahan. At yung ating Beyond Success Roundtable number 4 pa lang. No, naging 4. Noong last Thursday ay naging biyaya. No? Ano yung ating lesson? Relationship. No? So, alam na natin ngayon
kung ano ang dapat nating gawin sa ating kapwa upang magkaroon tayo ng maayos na relasyon. Okay, so sa mga susunod pang mga kabanata, next week, ang ating pag-aaral ay ano isa? Most important relationship. Most important relationship. No, hindi lamang yun sa tao, ito ay nagpapatungkol din sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya excited na ang bawat isa sa amin na makapakinig, makabahagi sa gawain ito. Bihira lang to. Sa iba walang ganito. Ay pa nilang umatin. No? No? Nagdidili-dali pa. No? Dapat umatin na tayo. This time kasi, masarap dahil si Pastor Dan na nagtuturo. Next time, kami na ang magtuturo. Okay lang yan, okay lang. Mas maganda na dito tayo magtuturo dahil no, nakakatakot, minsan nakakagulat kami ni Lisa. Ay, dalawa na. Kaya exciting ang ating pag-aaral. No? Ganoon din yung mga via Zoom na nag-a-attend, masaya din sila. Okay, sa atin pang mga susunod na mga gawain, asahan natin ang isang mas masaya, no? Mas mabiyaya na aralin na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon na ang ginagamit bilang facilitator ay si Pastor Dan. Salamat sa kanyang buhay. Meron pa po kayong mga ibang church concern po? Magandang araw po. So, gaya ng sinabi ni Sir Lil, yung po lahat ay biyaya ng Panginoon. Ano? Hindi ito something na, ay magaling si Pastor Dan. Hindi. Ito po yung lahat ay biyaya ng Panginoon. And yun din ang gusto kong i-encourage sa inyong lahat. Bawat isa sa inyo, meron kayong gift. Sabihin nyo nga yun, gift. Hindi lang pera yung gift, ha? Talento, karunungan, gift yan ni Lord. Okay? So, kailangan natin realize, bawat isa sa atin ay mayroong gift. Okay? Yung mga nagsasalita dito, hanggang sa mga nakupo doon sa likod na si Sophie, nag-isang kabataan, tsaka si naka-blue. Hindi ko lang yung kilala yung pangalan. Si Mel ba to? Hindi, ito, kabataan na nandito. Ayan. Natutuwa ako na mayroong kabataan dito kasi yung mga kabataan tinuruan ko kagabi ay masakit lang dyan, hindi ko nakigising na maaga kasi nga 9 o'clock na kami natapos. Tinuruan ko sila ng instruments and music. So marami pa tayo kailangan gawin kasi itong pag-operate ng computer, yung mga ganyan, kailangan natin ng mga talent, especially yung mga kabataan. Marunong na kayong di ba? Gamit ng computer. So, yung Beyond Success is matatapos na to in 3 weeks, no? 5, 6, 7. Magkakaroon ulit tayo ng isa pang another session ulit. So, after the session, meron kayong certificate. Tapos yung mga current na nag-Beyond Success, magkakaroon sila ng isa pang training after the 7 series para maging facilitator sila. So, dadami yung Beyond Success na classics. Magtuturo naman nun si John Maxwell, kayo mag-alala. Hindi yan something, kinakabahan ako, di ko alam ang gagawin ko. Papanood nyo lang yung video, sundan yung nasa notes, tapos yan natin si Lord na mangusap sa puso ng Panginoon. Amen? So anyway, today is Father's Day. No? Father's Day ngayon. So kung Father's dito, Happy Father's Day sa inyo. And I would like to encourage yung mga fathers. And nakakatuwa yung message ni Ate Lenny kasi tinukoy niya dun yung dalawang sons, di ba? Si Esau at si Jacob. Gusto ko i-share ngayon yung father naman kasi si Isaac ay father. Okay? Hindi niya naayos yung kanyang pagiging tatay kay Esau at si Jacob. Kailangan nagkahiwalay yung dalawang magkakapatid, di ba? Dumating sa point na nagsisihan. Nakita natin gustong patayin ni Esau si Jacob, di ba? As a father, you're supposed to take care of the family, to guide the kids, di ba? Ganun ang father eh. Gagabihin mo yung mga anak eh. Hindi pwede yung parang, bahala ka sa buhay mo. Yan decision mo eh. Hindi, at least kahit papano, pwede mo ipag-pray. Di ba? At least. So, ayun yung example kay Esau at si Jacob, kay Isaac, pero gusto ko i-share sa inyo, total Father's Day naman, ang tungkol sa
good father. Okay? Meron example sa Bible na meron din dalawang anak, di ba? Meron ding dalawang anak. So yung father na pinakilala ni Jesus doon, yung father na may dalawang anak, na yung isang anak ay naging alibugha. Di ba? Alam natin yung kwento, alibugang anak, kinuha yung mana, umalis, pumunta sa malayong lugar, tapos pagbalik, ay hirap na. Naghirap pala bago siya bumalik, bago siya nag-decide bumalik, kasi naghihirap na siya. Gusto na nga niyang kainin yung pagkain ng mga baboy, di ba? At naalala niya, sa bahay ng aking ama, yung mga katulong ay hindi naglilimos, kundi kumakain ng libre. Masasarap pa. Uwi na lang ako, balik ako sa tatay ko, hingin ko na ako'y maging katulong na lang. Di ba? Yun ang ano niya. So, lumapit siya, malayo pa lang, sinulubong siya ng tatay niya. Tapos, alam natin yung story. Bumalik siya, ginawa ulit siyang anak. Ay, isa niyang anak, yung mas panganay, nandun, nagtatrabaho, paparty sa bahay, nangyayari sa bahay. Pagdating niya, nagulat siya, nandun yung kapatid niya, galit na galit siya. Bakit? Kasi nga, sa tanang buhay niya, sabi niya sa tatay niya, hindi mo man ako binigyan ng kambing para magsaya. Ngayon, dumating itong alibugha mong anak, ha? Sipin mo yung mensahe niya, ang alibugha mong anak, hindi niya sinabi ang kapatid ko. Nag-gets niyo yung kanyang attitude and perspective? Sinisi pa tatay, di ba? Ang alibugang mong anak, dumating, nagpa-party ka, samantalang ako, ni kambing, wala ka man ang maibigay. O, nakita natin, dalawang perspective ng anak, ano? Pati kay Esau at Jacob, dalawa. Ang problema ni Isaac, hindi niya inayos yung magkapatid. Etong good father, sabi niya doon sa, so umayos na yung unang anak, anak na ulit siya, binigyan ng singsing, binigyan sandalyas, pinakain, i-restore yung anak. Yung isang anak naman, nandun nga siya sa bahay, pero ang puso ay alibuga. Malayo. Di ba? Baliktad, nandun siya sa bahay, kumbaga nandun siya sa church, pero ang puso niya wala, nasa labas. May mga ganung mga So itong alibughang anak, parehas silang alibuga kasi yung isa puso ang nasa labas eh. Yung isa lumabas talaga. Di ba? So, ang ginawa ng tatay, sabi niya sa anak, ay nasa Luke 15 nga pala to, para sa inyong pagbabasa. Sabi nung tatay sa anak, kumbaga sa lingwaheng pangkaraniwan, anak, ano ka ba naman? Di ka ba nag-iisip? Araw-araw kasama mo ako. Sabi niya sa anak niya, anak, you are always with me. Kung gusto mong kumuha ng baka dyan, para mag-celebrate sa mga kaibigan mo, pwede kang kumuha. And minsan di natin nare-realize yun eh. Na iingit tayo sa blessing ng mga iba na nasa, bakit mo pinagpapala? Di man umatin ng church, pinag-bless ni Lord. Masyado natin tinitingnan yung mga bagay na yon, di natin naiisip kung anong meron tayo ngayon. Sabi ng Panginoon, sabi ng tatay sa kanya, anak, you're always with me. Pwede kong kumuha dyan ng baka kung gusto mo, kambing o kung gusto mo. Pero nung tinutukoy ko dito, bilang father, yung good father, kinausap niya yung dalawang anak. Inayos niya yung relationship. Si Isaac, pinalayas pa niya. Sabi niya, huwag kang maghanap ng asawa na pumunta ka doon sa lupay ng nanay. So, nagkahiwalay magkapatid. Nakita ni Esau yung ginawa kay Jacob, umalis din. Di ba? So, makikita natin dalawang example ng fathers. And total Father's Day ngayon. I-emulate, yung sa mga fathers, i-emulate natin yung example ng good father. And sabi sa Matthew 7 verse 11, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father would give good gifts to us. So sa umagang ito, kung ikaw may father, praise God, iayon natin sa ating heavenly Father, kasi siya naman yung ultimate Father, siya magbibigay sa atin ng grace and mercy and ability para tayo maging father. Doon sa mga anak, or sa mga, may gusto mo na magkaroon din ng maayos na father at hindi mo nakikita ang example ng isang father sa iyong buhay, pwede mong lapitan ang Heavenly Father. Amen? Na kahit kailan, sabi natin, hindi naging maayos ang relationship mo sa iyong earthly father, hindi ka trinato na maayos, hindi nag-provide na maayos yung earthly father mo, pero Heavenly Father, hindi ka niya pababayaan. Amen?
So, I'm gonna, sino mga fathers dito? Ay, si Pastor Father. Si mga father dito. Pwede po kayo tumayo at tayo mag-pray. At kayong mga nandyan, i-stretch forth nyo yung kamay nyo sa mga fathers. At ipag-pray natin lahat ng mga fathers. Maging father ninyo kung buhay pa. So, itaas natin sa Panginoon. Panginoon, tinataas namin ang mga fathers dito sa araw na to. Kami mga fathers, at maging yung mga fathers namin, Panginoon, na buhay pa, nandito pa, and yung mga pumanaw na rin. Salamat, Panginoon, sa opportunity sa amin, Panginoon, bilang mga anak. Na hindi man namin naranasan ang Father na katulad mo dito sa lupa. Meron kaming Heavenly Father na patuloy na nagpapakita ng pagiging tatay sa amin, na kahit na kami, Panginoon, minsan ay hindi tama yung ginagawa, pero mahal mo pa rin kami. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, maging sa mga tatay na nandito, bigyan mo kami ng kalakasan, ng karunungan bilang maging tatay. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Bless mo po ang lahat ng fathers sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Happy Father's Day ulit, mga father. Ngayon, 3 lang kayo. No? Pinagpipray ko na mapuno ng mga fathers din ang lugar na ito. Magkaroon din ng maraming mothers, maraming young people, maraming mga nanay. Punong-puno na tayo. Asamin natin yung doon sa labas tayo. No? Hindi tayo mananatili dito dahil puno na tayo. Ngayon pa lang naiisip ko na mapupuno at mapupuno Amen. tayo. Amen. No? At sa bahaging ito, tinatawagan ko si Pastor para sa kanyang panalangin at basbas. Pero bago po ang lahat, ay dagdagan ko lamang po yung pagbabalita. Sa darating na linggo po, ang ating presider ay si Ate Arlene. Presider sa darating na linggo. At ang ating speaker, si Pastor Dan. No? Dahil matagal na rin kayong magkakilala, bago mo siya tawagin, pakikilala mo siya. Madali lang naman ang presider. Bahala ka naman. Okay. So, Father's Day. Maganda yung, no? Yung mga sinabi ni Pastor Dan. Tama yun. May good and bad. No? May good and bad na father. Kaya lang, sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your father. Masama man siya o mabuti, mahalin pa rin natin. Ha? Kasi pag sinabing masama, baka lapastanganin mo na. May alam ako niya na nilalapastangan ng ama. Kawawa naman ang ama. Nabugbog na, nilapastangan pa. Narinig ko lang yung kwentong yan. Okay, so tayo po ay manalangin. Pwede po bang anyayahang tumayo para sa pagbigay galang? Lord, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na aming narinig ngayon. Tunay nga po, Lord, na yun ay magandang leksyon sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Katulad na lang yung nasira ang kanilang relasyon, si Jacob at si Esau, dahil lamang sa kapirasong pagkain. Hindi lamang po yan. Iyon ay isang magandang halimbawa na sa kasalukuyan, dapat paglinggo, nandito po ang mga kapatiran o saan mang churches. Dapat nandoon, pero pumunta ka po sa sabungan, pumunta ka sa mall, punong-puno. Kasi ipinagpalit sa pagkain na sa mga negosyo, hindi nagpapatuloy magnegosyo kahit linggo. Samantalang sinabi ng Diyos, 6 na araw kong ibibigay sa iyo na maghanap buhay ka, at ang 7 ay ipangilin mo para sa akin. Kaya diyan maraming nasisira sa pagkain. Kaya Lord, patuloy po akong lumalapit sa inyo. Napakaganda po ng mensahe ni Ate Lini. At alam ko, Lord, na marami pa ritong gagamitin mo. Dahil ugali ko na po na ako po ay hindi makasarili. Lahat po dapat tayo matutong tumayo sa pulpitong ito
umawit ka man, magmensahe ka man, basta bukal sa iyong kalooban. Yun po ang napakahalaga. At hindi nga po pwedeng pipiliin na kapag makasalanan ay huwag daw patayuin sa pulpito. Judgmental po yun. Ayaw ko po nun. Hindi po maganda. Kaya maganda na po yung bukal sa iyong kalooban ang pagtayo rito. Alam ko, darami po kami. Tama po yun, Lord. At hinihingi po namin ang basbas sa umagang ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin, at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. God bless you all. God bless us all. And see you all next Sunday.